Okay, good morning. Isa na namang issues. Mishoot sa pag-overhaul. Tama yung timing sa harap, mali yung timing sa likod. Well, pag sinabi kong likod, yung reluctor, yung babasahin ng crank position sensor, hindi talaga to aandar. Yan, kadalasan yung mga naibabang makina, nami-mishoot dun sa part sa may reluctor, dun sa may flywheel. Ngayon ituturo ko kung paano siya i-timing ng tama para may guide na yung iba kung sakaling nagbaba sila ng 4JX1 engine. Papakita ko yung kahalagahan ng timing ng reluctor sa likod. So ito, hindi ito aandar. Well, kailangan namin na i-timing yung reluctor. Para mai-timing yon, kailangan ibaba yung transmission para magkaroon tayo ng access. Okay, babanatan na nila. Mamaya, i-discuss ko step by step kung paano natin madadiagnose na hindi siya naka-timing. And kung paano natin itatama yung timing. Ayan. Alright, ito kasi yung reluctor. Ang tawag dito is reluctor. Ito yung naka-attach sa likod ng flywheel. Okay, naka-attach to sa likod ng flywheel. It's either automatic transmission or manual transmission. Merong reluctor. Kasi ito yung babasahin ng crank position sensor. Nasa bandang ilalim yon. Ito yung babasahin niya. Ngayon, kung mali yung timing nito, mali yung kabit, well, mali din yung masisend ni crank position sensor kay ECM, pwede mag-cause ng hindi pagandar. Pwede mausok, pero kadalasan hindi aandar yung makina. Okay, ito yung crank position sensor. May timing to na tama. Imagine nyo nakakabit to sa makina. Pag nakakabit to sa makina, dapat tama yung position. Tama yung position. Itong crank position sensor, non-moving part yan. Ang gagawin niya, magbabasa lang. Mamaya ipapakita ko kung paano nagkamali ng timing. Yung unit na yan, naayusin namin ngayon. Ipapakita ko rin kung paano ayusin yung timing para hindi ma-mishoot, para pagkakabit ng makina ng mga in-overhaul na 4JX1 engine, aandar siya. Walang reason para hindi siya umandar. Marami ng isyong ganito. Halos kadalasan yung unaware dun sa mga nagpaklas ng 4JX1 tapos nag-overhaul, hindi nila mapaandar. Kadalasan dito. Okay. Ito kasi yon pag nakakabit si reluctor dun sa flywheel. Ito si crankshaft sensor. Non-moving siya dito. Dapat meron tayong bago tong bakante na to, kasi ito yung signal Bago yung bakante na yan, from your position ni crankshaft sensor, dapat may mabilang tayong 15 ng ngipin, 15. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dapat ito yung location ni crank position sensor. Ang gagawin natin para malocate natin, tatanggalin natin si crank position sensor. Open yung part na yan, magbibilang tayo ng 15. Pagbilang natin ng 15 teeth, dapat maabot natin tong bakante na to. Itong signal na to. Well, kung hindi yan, guaranteed, hindi yan naka-timing, hindi yan naandar. Okay. Ito naman yung pag-locate, kung paano natin malalaman na yung reluctor sa ilalim sa may flywheel is hindi naka-timing pagkatapos ng overhaul. Ito, i-timing muna natin yung camshaft, tapos i-timing natin yung pump. Yan yung timing mark. Ayan, yung timing mark doon. Yan, saglit i-zoom ko ayaw ma-zoom. Yan, timing mark. So timing, so ibig sabihin yan, naka-top na lahat, naka-12 o'clock na lahat. Na 1 tsaka si 4 nasa top. Naka-top fire sila. Si camshaft, si piston 1 and 4 naka-top. Si camshaft naka-12 o'clock, naka-12 o'clock din yung pump. Ngayon, dapat yung reluctor nito naka-timing din. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-timing. Ay, kung paano natin malalaman, malulocate kung naka-timing. Well, ganito yon. Ito, tignan nyo, ayun yung ngipin ng reluctor. So, magmula dyan, bibilang tayo ng 15. Dapat yung bakante. Dapat maabot natin yung bakante. Okay, bilang. Ikot, baliktad. Baliktad ka ng ikot, tol. Baliktad. Sige nga, subukan mo. Okay, bilang. Ikot.
Buwis buhay itong position. Okay. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dapat bakante na kasunod niyan. Okay, hindi pa bakante. 16. Okay, tuloy lang. Tuloy lang. Tuloy lang. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sige, Sige nga, lang. subukan mo. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Okay, tuloy lang. 38, 39. Okay, tuloy lang. 40, 41, 42, 43, 44. Oh, yan pa lang yung bakante. Oh, ikot pa, bakante. So, meron siyang 44 na ipin bago yung bakante. So, ang ibig sabihin niyan, walang tsansang umandar to. Walang tsansang umandar. Alis mo na. Kagaya nga ng sinabi ko, meron lang dapat 15 ng ipin bago tong signal, tong bakante na to. Yung sa kanya, 42. So, ibig sabihin nakaganyan yung flywheel niya. Malabong umandar. Hindi yan naaandar. Hindi yan naaandar. Kasi pag-receive, papaliwanag ko na. Pag-receive ni crankshaft yung signal, pag-receive niya yung signal, pag-ikot niya, that's the time na mag-send pa lang si ECM ng current sa mga solenoid. That's the time na mag-i-eject pa lang siya ng fuel sa chamber 2 and 3. Too late, nakabukas na yung exhaust. So, hindi yan naaandar. So, ang tawag dyan, wala sa timing. Mis-shoot dito sa reactor. Well, sana hindi masamain nung iba. Itinuturo ko para at least malaman na nila. Para malaman na natin. Well, mapapaandar namin yan in no time. Pagkababa ng transmission, guaranteed mapapaandar namin yan. Although na overhaul, sana maganda yung pagka-overhaul. Okay. Dahil 42 ng ngipin, ay 44 ng ngipin, bago natin naabot yung naabot tong signal ito. So, meaning walang tsansang umandar. So, ang gagawin natin, bubuksan si reactor, bababa ang transmission, kukuha ng access. Yan na yung flywheel. Yung reactor, naka-attach na siya. Ayan na yung reactor, naka-attach na. So, ang timing ng flywheel, itong dot na to. Itong dot na to. Yan ang ilalagay natin sa 12 o'clock. Pansinin nyo, lahat ng arm niya, isa lang yung dot. Kamay mo, isa lang yung dot. Ito lang may dalawang dot. Kasi ito yung timing. Ngayon, pag naka 12 o'clock na sa taas, so yan na ang 12 o'clock niya. Pag naka 12 o'clock na sa taas, paki-ano na lang, kasi medyo maskip tong pwesto namin. Paki-visualize na lang. So yun ang 12 o'clock. Itong 12 o'clock. So doon natin itatapat tong markings na to. Yan, yung markings na yan, doon natin itatapat. So ilagay mo na. Para makuha natin yung timing. Pag hindi yan naka-timing, talaga hindi aandar. So, ilalayo yan. O yan. O yan, 12 o'clock. O yan, lagyan mo ng tornilyo. Ilalayo yan. O, magwa 1 o'clock na yan pag umikot yan ng isang tornilyo. Malayo na. So yan. O yan, nasa 12 o'clock. Pag umikot kasi yan ng isang tornilyo, it's either mag 11 na yan or mag 1 o'clock na yan. So pag tumama ng ganyan at nakasentro na, yan na yung timing niya.
O yan, nakafix na. Nalagyan na namin ng tornilyo. 12 o'clock. Yun ang timing. Naka-timing sa harap, naka-timing sa likod. Kung hindi to naka-timing, dahil nandyan ang reluctor, hindi yan naandar. Okay. O, so yun, umandar na. Mukhang okay naman. Mukhang wala palagang makina. Well, fine-tuning kami. Dahil dun sa maling ano lang naman to. In overall, maling timing sa reluctor. So, fine-tuning na lang kami. So, eventually, maayos na namin to. Ibabalik na yung transmission. Well, nagpapa-under kasi kami, walang transmission. Nakatanggal yung transmission. Napa-under namin siya ng ganyan para makita kung may problema. So, okay na. So, another successful operation na naman ng mga warriors. Warriors! Au! 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 Alright!